Marengo ka, sir. Inuutusan ako ng hari na hulihin ang mga rebelde. Kung sumuko ka ng maayos, General Chao, ibibigay ko sa iyo ang mangal na kamatayan. Matagal na akong naglilingkod sa hari. Kung wala ako, ang mga tao ay maghihirap sa digmaan at kaguluhan. Baka hindi na magkasya sa buong kapital. Ito ba ang kapalaran na isang tapat na lingkod ng hari? Ang kidlat at ulan ay biyaya ng hari. Tiyak na naunawaan mo ito, General Chao. General Chao, may kasabihan ang mga sinaunang tao. Kung utos ng hari mamatay, dapat sumunod lingkod. General Chao, ay huwag ka nang mangaap ng wala sa lugar. Nane. Huwag kang matakot, mabuhay ka na maayos. Pinapatawad ng Reyna ang buong kaharian. Ang malas na ganyan, di dapat makapunta ng Maynila. Nabuhay ulit ako sa loob ng 60 taon. Siya ang isinumpa mula pagkasilang, ikinalat ni Ginoong Shen. Pinapatawad ng Reyna ang kaharian. Ang malas na ganyan, di dapat makapunta ng Manila. Ngayon, pag-usapan natin ng maayos ang mga patakaran. Mukha siyang patay na patay. May nangyari ba sa kanya? Hindi pa ako patay. Sa 60 taon na ang lumipas ako'y muling anak ng ministro ng Hukbo, kapatid ni Shen Zishan na ibalik sa Beijing. Since gising na si ate, dapat mag-aral siya ulit ng tamang asal. Ngayon, ako mismo ang magtuturo sa iyo ng tamang paraan ng pagtikim ng tsaa. Inumin mo na ang tsaa habang mainit pa, et. Ang mukha kao. Hindi ang galaw ng taga-probinsya. Bunso, mahilig magturo ng kasanayan. Bakit hindi mo muna alamin kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa nakatatanda? Paano Montag nagawa, Shen Kingwu? Sabihin ko sa ama ko para maparusahan ka. Dumating ang prinsep. Zener. Relasyon mo kay Kinzen. Bastos, naglakas loob kang tawagin sa pangalan. AMA Hari. Ibig mong sabihin, apo ko ang prinsip. Ang kapal mo, paano mo nasabi ang pangalan ng ama ng hari? Kapatid ko'y galing probinsya, di ipa alam kaugalyan kaya't nazak. Hinihiling ko sa kanyang kamahalan na patawarin siya. Kung ganito ang sabi ng ama ng hari, ang prinsip ay apo ko. Diyos ko, baliw na ba itong si Jianji Shen? Nagsalita siya diretso ng pangalan ng kanyang kamahalan. Nakakagulat ito, sigurado. Kanyang kamahalan. Siya na ang haring gayon. Ano na bang nangyayari dito? Kapatid, mukhang nahihibang ka na yata dyan sa probinsya. Kasaysayan ng kasalukuyang dinas, hindi mo ba natutunan? Ang dating emperador ay malupit at walang awa. Pinatay niya ng walang hustisya ang ina ng emperador. Ang emperador ay gumanti para sa kanya. Inakusahan Hukbo, nag-alsa at itinatag bagong dinastiya. Naantig ang langit sa kanyang paggalang. Kapatid, hindi mo ba alam ang ganitong kaalaman? Shen. Patawarin mo ang nanay. Pinahirapan kita. Hindi maaring suwayin ang kalooban ng langit. Kung hindi malubha ang sakit ng ama niyo, hindi nagsasagawa ng ganitong pagpatay. Tiyak na ipakikitang mamatay ka sa harapan ko. Anong sakit na may sakit na emperador? Pwede ko ba siyang bisitahin? Anak na babae ng ministro ng digmaan. Walang pinakitang ugali, kailangang magpahinga si Ginoong Shen. Marapat niyang bigyan ng oras ang pangangasiwa ng pamilya.
pagtuturo ng mabuting aral sa mga anak. Ikaw na lang si Shen Qingwu. Huwag mo kaming idadamay sa Shen family. Ang malas na ito, baliw na yatang makisabit sa pamilya ng hari. Hindi naman niya iniisip na siya. Nagpapanggap na mag-alaga saglit. Si Prince ay magiging interesado sa kanya. Hindi naman niya iniisip kung ano-ano siya. Nga, mahirap makakuha ng tiwala sa estado ko ngayon. Pero kailangan kong makita si Zen. Nandito ang dead na panawagan para sa mga tropang pangharian. Dapat ingatan mo, Zen. Naalala mo pa ba ang kantang Cherry na inawit ng iyong ina? Ang paraan ng pagbukas ng kahon ay nasa kantang iyon. May paraan ako. Alam ko kung saan nakaimbak ang dead token ng mga Royal Guards sa isang Iron Bots. Ang password ng Iron Bots ay Kanta NG Cherry. Iniwan ng Emperatriz ang Jade token sa ama ko. Gamit ito, nakumbinsi niya ang hukbo sa kanyang pag-alsa. Paano malalaman ang tungkol sa Jade token? May alam pa AKO. Ang kantang Cherry ay gawa ng ina na Emperatriz. Ang Emperador at ang Emperatriz lamang. Pati na rin ang tagapamana ang nakakaalam nito. Prince Sai, pwede na ba akong magpatingin sa doktor? Sumama ka sa yakin. Ang prinsap mismo ang nagdala sa malas na ito para makaharap ang emperador. Baka naakit ng naghubad na tao ito. Kinuha ang kaluluwa niya. Walang kabuluhan ang napakataas ng ranggo ng prinsa. Paano mangyayari yan? Mapili bituing malas pumatay sariling ina. Hindi mo masasabi. Nagbigay ng kapatawaran ang reyna sa lahat. Siguro dadalhin siya pabalik sa palasyo. Isa lang siyang inabandona sa probinsya na walang halaga. Kahit ang pinakamababang alipin natin ay mas malinis kaysa sa kanya. Ngayon pupuntahan ko na ang prinsep. Isa talaga siyang panganib. Nayon. Aking totoo ang naninirahan na rito. Ang galing ni Inay. Inay. Babalik ka pa ba? Gera sa hangganan. Kailangang protektahan ni Inay ang mga tao doon. Gusto ko rin maging general. Gusto ko rin protektahan si Inay at ang mga tao. Hindi ko akalain ang anak ko ay magiging mas mahusay pa kaysa sa isang general. Paano nagkasakit na matindi ang hari? Noong nakaraang araw, may ilang natitirang miyembro ng dinas na nagkalat ng mga tsismis sa sinasabing. Ang reyna ang totoong rebelde at nararapat lang mamatay. Dahil sa galit ng ama ay Najing ganito nana. Kasalanan ko ito. Ang lola para iligtas ang ama ay brutal na pinatay. Bata pa ang ama nang mawala ang dumanas ng labis na kahirapan. Bumalik sa lungsod mula sa hangganan para makaganti sa ina. Paano niya matitiis ang ganito laban sa lola? Kasalanan ni nanay, hindi kita maalagaan ng buhay. Pagkamatay ko naging bangungot ng buhay mo. Toto, hindi na alis si Inay ngayon. Gumising ka na, dali. Kailan kayo oui? Maghuhugas ng damit. Melodiya ng pilak na plota. Nagalap asay puso. Inay. Nang wala ka. Pinapakanta ko si Yaya sa akin. Sabi niya. Sabi niya hindi niya alam ang kantang ito. Ang kantang ito ay likha ng lola mo. Noong bata pa si Inay, laging labas si Lolo pakikipagdigma. Lola Miss Asay Lolo. Miss Ko Rencia. Tuwing umiyak ako na hinahanap si Lolo.
Kakantahan ako ni Lola na kantang ito. Napakaswerte ni Zen. Kyo esay nane. Si nanay ang kumakanta sa akin. Sige, matulog ka na. Noong bata ako, umiiyak ako sa gabi. Si ama ang kumakanta nito para sa akin. Sabi niya ang kantang ito ay galing kay amang lolo at natatangi sa mundo. Paano mo ito alam kantahin? Sino ka ba talaga? Principe. Principe. Simula nang ipinanganak si Miss Shen, siya ay nakatira sa probinsya. Talagang kalanman, hindi siya bumalik sa Ano ang kanyang totoong pagateo? Paano nalaman ang sikreto ng ama ng hari? Baka nga naman. May kaugnayan ang pamilya Shen sa lola ng hari. Si Prinsip ay nagtitiwala. Hinayaan niyang mag-isa si Shen Qingwu kasama ang hari. Totoo ang sinasabi nila. Ibinigay ng hari si Shen Qingwu kay Prinsip bilang prinsesa. You mean not kapatid? Anong ginagawa mo diyan? Huwag sabihin na naninilip ka kina Prinsip at Senyorita Shen. Hindi totoo yan. Natatakot lang ako na baka siya'y magkamali. Anong pinagkakaabalahan mo diyan, pra? Bata pa. Prinsipe Patavarin Nio ako, kapatid ni Shen Qingwu. Kanina, di sinasadyang naistorbo ka sa Royal Garden ng Et. Natatakot ako na baka siya'y magkamali. Ngayon lang nakasunod. Kung mabuti ang intensyon, bumangon ka na. Tia Principe, kamusta sa His Majesty? Dinala ko ang insenso. Maghintay muna kayo dito. Miss Shen nasa loob, bumibisita sa may... Oh, sino SI mission? Maganda BA siya? Kaibigan BA and I kuya? Huwag mong sabihin yan, kanyang kamahal. Ayaw ni Kuya Prinsap ang malas. Nung ipinanganak siya, namatay ang ina. Pag-uwi, sa kulungan ng aso siya matutulog. At ang pagkakakilanlan niya ay hindi kasing taas ng labada. Huwag magsalita ng kung ano-ano. Nagpaparumi kayo sa reputasyon ng dalaga. Kaya. Kung hindi siya nobya ni kuya. Ano siya lumakas ng loob sumama kay ama na hindi ba siya natatakot? Na baka may masamang gawin siya? Hindi takit. Parang siya. May alam tungkol sa aming ama. May koneksyon ang kanyang ninuno sa aming ama. Si. Upunta na lang ako mamaya. Ang Haring Y ay marunong mag-enjoy. Hindi ba pagod ang kuya ko sa pagtayo? Yumi po calm muna. Bakit nakatangalang kayo? Serbisyuhan nyo ang prinsep. Tinuruan kami ng aming ama na maging masinop at mahalin ang bata. Ngayon ay may sakit pa siya. Napakaluho mo naman. Kailan ka ba magiging mature? Ay tong bata. Talagang spoiled. Mukhang kailangan ko siyang disiplinahin. Ang laki na ipinagmamalaki mo, Lordy. O what na paduk awa? Huwag gambalain si ama. Dalhin siya sa labas. Hanggang mamatay. Tijol. Siya ang si Miss Shen. Tinuturuan ko leksyon na kamaling yunuko. Pinapayuhan kita. Wag makilam. Oo ate. Paano mo nagawa sa Second Prince? Utos-utosan? Ikatlong utos ng pamilya Kim, maging matipid sa lahat. Ang mga tao ang dapat huwag maging mayabang at masagana. Ikaw bilang isang prinsip. Ngunit mahigpit sa mga tagapaglingkod. Walang hangganan ang karangyaan sa dignidad ng prinsip. Alam niya pala ang tradisyon at batas ng pamilya Qin. Dapat magsimula sa pagtitipid. Ang mga tao ang dapat huwag maging mayabang at masagana. Jen. Buong taon nagtatrabaho ang mga tao para sa butil ng bigas. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan ng pag-aksaya ng pagkain?
Mga anak ng pamilyang Kin, hindi dapat mag-aksaya o magmalabis. Nanay, sa wakas, bumalik ka na. Ano, may lakas loob ka pang suntukin ang hari. Sinusuntok ko lang ang mga anak na walang galang. May lakas loob siyang santikin na si Hari. Baliw na talaga. Siya ang paborito ng hari, kahit ang prinsip ay hindi maglalakas loob na makialam. Ikaw ang nagpapahamak sa sarili mo, huwag mong idamay ang pamilya ni Shen. Si Prinsapi ay marangal at nagawa mong hampesin siya, Shen Qingwu. Prinsip, ito ang magiging prinsesa mo sa hinaharap. Pagpili ng pamilya ng hari sa ikakasal ay kawili-wili. Paano naging karapat-dapat itong plastik na babae? Mag-ingat sa iyong mga salita. Prinsap kapatid, hindi lang siya nilalait ako, ngunit parang walang paggalang sa royal family. Pinapagsabihan ko ang walang utang na loob na anak. Anong pakialam mo? Binibining Shen, pinahintulutan kita dahil sa dati mong relasyon sa emperador, pero nangahas kang bagbugin ang prinsip sa publiko. May tuturing bang pagtataksil ang mga ginagawa mo? Ang mga patakaran ng pamilyang Qin ay idinisenyo upang parusahan ang pagmamalabis, isang spoiled brat na parang dumi ang pagtreto sa buhay ng tao. Ang hagupit na ito ay parusa para sa iyong karangyaan at kalabisan. Ang latigo na ito ay isang pambubugbog dahil sa Ang latigo na ito Sinasampal kita dahil sa kawalang galang. ay ikaw na kawawa, papatain kita, herring hukbo. Dalhin ang lumalaban sa nakatataas. Patawan ng parusa dito mismo. Mukhang tapos na si Senyorita Shen, sinaktan ang Prinsapi. Oon ga, ate, mas mabuti pa ay aminin montag na lang. Kapag namatay ka, ete, ako ang mag-asikaso sa katawan mo. Katikin MOSI Capital. Kuya, inoprotektahan mo ka rin siya. Sinaktan niya lamang ang mukha ng hari. Noong ako ay nasa hangganan, humarap ako sa daan-daang kalaban. Nagsasalita pa rin ng kalokohan. Mga gwardiya ng imperyo, atayin ninyo agad ang babaeng taga-probinsya na ito. Oh, Ako ay may maharlikang pinagmulan. Ang lakas ng loob mong sermunan ako. Masyadong mahina ang katawang ito. Hindi nito kayang tipunin ang 30% ng lakas nitong lumaban. Ngayon, tuturuan ka ng aral ng haring ito. Ano ang konsepto ng hierarkiya? huminto. Ama, salamat at nagising ka na. Nag-aalala ako nitong mga araw. Ang inang reyna ay laging umiyak araw-araw. Hinihintay na gumaling ka agad, mahal na hari. Ama, sinaktan ako ng babaeng iyon. Magbatawag ng gwardiya, harapugutan siya ng ulo at ipadala sa pamilya ng Shen. Imbestigahan. Mava kayo, kagagawan ni Shen Qingwu na baliw. Wala na siyang koneksyon sa pamilya ng Shen. Isa na lang siyang babaeng mula sa baryo. Mawa po sa pamilya ng Shen. Dati si His Majesty ay lumabas. Walang dudang hindi na makakabing malas. Karapat dapat sa kanya, akala niya kung sino na siyang matino. Shenner, Bumalik na si Ina. Ina, Ina, Hindi ito panaginip. Kuya, Nalilito na ba si Ama dahil sa sakit? Ama, Tawagin ang manggagamot ng palasyo. nababaliw na ba ang hari? Bakit tinawag niyang ina si Shen Qingwu? Hindi pwede, kailangan kong umuwi para ikwento ito kay ama. Ina, Humiga ka ng maayos. Sabi ng doktor, huwag kang masyadong magpakasaya o magpakalungkot. Sorry talaga, Jenner. Ako ang sanhi na iyong hirap. Ina. Hindi mo kailangang masyadong sisihin ang paghihirap at pasakit ay bahagi ng nakaraan. Siguradong magiging maganda ang hinaharap. Ina, titiyakin kong maging mabait sila sa'yo. sino ang gustong alagaan ang isang ligaw na batang babae? Maliit na hangal ka, tumahimik ka,
Ama, naguguluhan ka ba sa sakit? Ang bata pa niya, ano siya magiging lola ng emperyo? Hindi pa ako ganoon nalilito para hindi makilala ang sarili kong ina. Hindi pa ako ganoon nalilito para hindi makilala ang sarili kong ina. Sige, normal lang na hindi sila agad makaintindi. Uminom na ng gamot, baka lumamig pa. Kuya, sa tingin mo ba kailangan nating tawagin ang mga gamot? Tingnan ang utak ng ama. Kahit paano ginising ni GNG, Shen ang ama ng hari. Magpakabait ka naman sa kanya. Ang ama ng hari ay marespeto naman. Diretsahan na siyang tinawag na ina. Kung magtutuloy-tuloy ito, baka tawagin natin si Shen, kinguna lola ng hari. Totoo akong ligaw na lola ng hari na Tumigil ka. Aulit-ulit mong sinasabi na masama ang lola ng hari. Sobra na. Tumahimik ka. Kakaiba, tuwing makarinig si ama tungkol kay lola ng hari, nagkakasakit siya sa emosyon. Bakit parang wala namang mali sa pagkakataong ito? Maari kayang siya talaga ang Empress Dowager. Hinabol ako ng mga lalaking isinugo na malupit na emperador. At iyan mismo ang dahilan kung bakit nakarating ako, 60 taon ang lumipat. Nakikita ang kilos ni Zener sa pamamahala ng mundo. Magaling talaga sa pag-imbento. Tinitingnan kita. Dapat siyang pumunta sa tea house para magkwento. Kayong dalawa, lahat lumuhod. Tama na. Sinabi ng manggagamot na iwasan ang labis na saya o lungkot. Nakalimutan mo. Ina, masigasig ako sa pamamahala. Masyado kong napabayaan ang kanilang pag-aaral. Kayong dalawa, tandaan ninyo, simula ngayon, makinig kay Lolang Reyna. Mag-aral kayong mabuti. Mga alituntunin. Kakagaling lang sa sakit ni ama. Hindi dapat magalit. Mas mabuting sang-ayunan ito pansamantala at magplano ng mabuti. Susunod po ako. TSS, isang batang galing sa probinsya. Ano bang alam niya tungkol sa mga alituntunin? Tumayo kayo na maayos para sa akin. Sinumang maghasik ng takot sa aking mga kuliglig. Hindi ko siya patatawarin. Sarap. Ha? Hey! Sino ang gumawa nito? Ugutan ko siya ng ulo. Araw-araw na lang uminom at naglalaro ng kuliglig imbis na magtrabaho. Anong klaseng asal yan? Shun Chingwu. Masaido Kong Maras. May mas brutal pa. Ay. Aba, ABA. Mahal kong Xiaoqiang. Magkasama tayo ng ganito katagal. paano niyo ako iwan? Xiaoqiang. Patay na ba kayo? Bakit niyo sila pinapasok sa mansyon? Prinsap, magaling si Ginang Shen. Hindi talaga namin siya mapigilan. Lahat alis na. Ibabalik ko ang mga kontreta para makalaya. Sino ang mga ngahas? Sino ang para sa Reyna? Uputulin ko ang kanyang binte. Sino ang magtatangkag para sa Reyna? Uputulin ko ang kanyang binte. HMMP, si Shan Qinwu. Nakikita mo ba? Kapag hindi ako nagsasalita, walang sinumang mga ngahas na sa mundong ito, may kaayusan ang dangal. Ang mababa ay mababa. Wag mangarap, maging herring Ivan. May lahi BA ang MGA, Hari? Mababa nga ang posisyon. Anong ngayon? Ang kinakatakutan, may posisyon. Ngunit hindi maunawaan ang tama at mali. Daldal ng daldal. D.K.O. Papakinggan. Hey, mukhang ang pag-ayos ng pamilya. Mahabang mahirap na proseso ito. D.K.O. alam kailan pamajajing matino ang batang to. Shun Qingwu. Ang sinabi ng ama ko na ikaw ang mga laga sa amin. Biro lang yon, wag mo seryosohin. Mag-ingat ka kapag gumising siya. Baka akusahan ka pa ng panloloko. Baka mamaya, ayak ka ng ayak. Hahaha. Nakalimutan ko sabihin sa'yo, yung susi ng palasyo, nasa akin na, pinabantayan ni mahal na hari sa akin. Ang mga gastusin mo sa pagkain at damit, dapat manggaling sa akin. Wala kang kahit anong pera sa kamay mo. Ay. Shun Qingwu. Sober ka naman ha. Sumama na kayo sa akin. Ay. Hindi.
Bumalik kayong lahat. Bumalik ka. Ay. Ang Eslin Ghibli talaga makulit sa akin. Baka gusto niya ako. Kung ganon, mas mabuti na gamitin na lang ito. Pakakasalan ko siya. Bakit ka nag-ayos ng gamit? Papasok ako sa palasyo. Ete, matapang ka pa rin para pumasok sa palasyo. Noong isang araw, binastos mo ang pamilya sa palasyo. Ako ang nakiusap sa hari. Kung hindi, pahirapan mo ang buong angkan namin. Ikaw ang humingi ng tawad para sa akin. Ang galing mo naman magbabango sa sarili. Wala akong oras makipagtalo sa tumabay. Tumigil ka diyan. Walang hiya kang anak. Itong lumang damit. Hindi na kailangan. Kuti. Ambisyon mo kasing taas ng langit pero manipis ang hindi ka siya sa palasyo. Ang isang malas na ulila. Shen Yao. Bakit ang kapal na mukha mo? Napagod na ang kamay ko sa pagpalo. Itay tulungan niyo ako. Ikaw, walang silbing bata, sinaktan ang kapatid. Tignan natin kung hindi. Napakasayang balita. Gino, Nais ni Prinsip Y ang anak natin pakasalan. totoo ba yan? Siguradong sigurado. Noong araw na yon sa palasyo, si Eslin Ghibli ay nasiraan ng bait at sinaktan ang prinsep. Ako ang humingi ng patawad. Sinasabi nilang siya ay isang tanyag na babaero. Sa tingin ko, dahil dito, ang prinsip ay umibig sa akin agad. Talagang anak kita. Pumunta tayo agad pa salubungin ang prinsip. Mga ngalakal, pasensya na at hindi kita nasalubong. Walang problema. Talaga, ang paboritong prinsip ng emperor, gwapo at galante. Mapangasawa siya, parang biyayang galing sa tatlong buhay. Ngayon, alin ang papakasalan ng prinsipe, ang panganay o ang pangalawa sa pamilya Shen? Siyempre ang pangalawa. Ang panganay ay sinasabing nagdala ng malas sa kanyang ina, kaluluwa. Hindi siya kaapat-dapat pa sa prinsip. Shen Qingwu. Sa hinaharap, pwede kang magpakasal sa tagapamata. Lahat to dahil sa iyong ina sa kabilang buhay at ako. Malapit nang maging marangal na prinsesa nangi. Ikaw sa buhay mo, karapat-dapat lang na maging nasa ilalim ng aking paa. Ang prinsip ay may formal na intensyon na magpakasal. Dai ko alam kailan kita nagustuhan. Itong mga bagay. Sapat na ba para mapakasal ka? Itong mga bagay. Sapat na ba para mapakasal ka? Prinsip Michenito. Baka nagkamali kayo. Si Yuyao ang tunay na unang anak ng pamilya Shen. Di naman ako bulag. Hindi pagpipilian ng mali asawa. Ang gusto kong mapangasawa ay asay Shinchinwo. Ikakasal Beazi Prinsipe kay Shen Qingwu. Kakabalik pa lang ni Shen mula sa kampo. Napakaswerte sa ganitong magandang kasal. Mula sa mababang antas na babaeng taga-baryo, biglang magiging prinsesa. Talagang nakakainggit. Sumama ka sa akin sa kasal, binibini. Mula na yon, asawa ang mangunguna sa lahat. Lahat na destinasi ko, ito ang unang bagay pagkatapos ng kasal. Kailangan mo akong bigyan ng pinakamahusay na kuliglig. Ikalawang bagay, ibibigay mo ang susi ng bodega sa akin. Panggatlo, Shinchinwo, ang lakas ng loob mo. Tingnan. Asawang hari ang sinusunod. Bumabaliktad ka sa tamang sistema. Nangahas kang hilingin ang kamay ko. Ako ang iyong emperatrice na lola. Kailangan kitang disiplinahin. Walong mudo, kyang walong giya. Nangahas ka pang dumukot sa prinsip. Shinchinwo, pakawalan mo ako agad. Panaginip mo na lang yan. Dadalhin kita ngayon sa kampo para sanayin. Prinsip,
principe. Shen Qingwu, anong kaapatan mong kakialaman ako? Anong tinitingnan? Tumingin ka ulit. Bubunutin ko ang mga mata nyo. Suway nanak. Napakatapang mo naman. Ihagis ang mahalagang prinsipeng bata. Sa kampo ng militar. Basta! Sa harap ng mga sundalo, ganito mo tratuhin ang prinsep. Nawawala ba ang respeto sa prinsep? Dito sa kampo. Isang kilalang suwel. Saan manggagaling ang respeto? Talagang malasko sa buhay. Na maging anak ka ng pamilyang Shen. Tingnan ang plaka, parang hari ang dumating. Qin Yuan, huwag kang umasa na may tutulong sa iyong gayon. Binigyan ka pa ng JD card ng ama ko. Sino ang nakakaalam kung ninakaw mo lang ang JD card? Ako ay mataas na opisyal, tagapamahala ng kagawaran ng depensa. Ngayon, ako ang masusunod dito. Huwag mag-alala, prikazama mo ako. Malakas ang loob ng hindi kanya pwedeng bastusin. Hindi kanya pwedeng bastusin. Alam ni Ginoong Shen kung paano makibagay. Ganito na lang, medyo nababagot ako. Hayaan mo sila. Magpasaya sila sa sayaw. Si. Hindi maganda ang sayaw kapag may baluti. Alisin nyo na lahat. Alisin. Lahat tanggalin. Huwag mag-alala, prinsip, ngayong awa ko. Masaya maglaro kasama prinsip. Paul Magabat. Nagbibigay ng utos. Hindi ba't nakakahiya lang ang ginagawa mo? Sa kampo ng militar, walang mataas o mababa. Hindi marapat gawing panlibang ang aming mga sundalo. Gayon, parusa sa inyo, 20 tandaan ninyo ang inyong hangganan. Isang batang babae ka lang na walang alam. Bakit ka may karapatang parusahan kami? Dahil magiging talunan mo na kayo. Shen Qingwu, ang mga sundalo ay nagtanggal ng baluti para lumaban. Nakakaapekto yun sa kanila kaya natalo mo sila. May lakas loob ka bang makipagpaligsahan ulit? Yaw, tama ka. Sa tapang mo, hindi ka siguro tatanggi, di ba? Sige, paano magpaligsahan? Sumunod ka sa akin. Galing Makpana, kahit mahaba, lakas piarin. Napaka-importante na mamamana sa isang laban. Siya ang pinakamahusay na mamamana sa kampo. Ang nag-iisang disipulo ni General Chiao. Isang galaw, 3 bituin na Valang kapantay. Shen Qingwu, nakita mo na ang kanyang lakas. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita binalaan. Hindi pa huli ang lahat para umatras ka ngayon. Ang kabutihan ay parang palaso. Magiging magandang pagkakataon ito para makita ang lakas ng aking apo-disipulo. Ngunit, nakakabagot ang mga patay na target. Ano ang ibig mong sabing? Magandang kapatid. Ikaw na lang ang gawing target. Ikaw na peste, anong karapatan mong lokohin ako? Wala kang puso, siya ang kapatid mo. Magandang idea ito. Sige gawin natin. Tara na. Huwag kang gagalaw. Halika, huwag kang gagalaw. Ayos lang. Simulan na natin. Nakakainis, mukhang binabalwala ako kung ako lang. Kailangan ng parusa sa pagkatalo o panalo. Kung natalo ka, magtatawid ka sa palibot ng palaruan at mag-aala-aso. Ipaano kung ikaw ang matalo? Katulad ng sinabi ko kanina. Kung may lakas ng loob ka na kunin, hindi ko mahuhulaan kung hindi babaon ang palaso sa iyong kamay. Nakakainis. Sa ganitong paraan, parang wala kang pag-asang manalo. Susunod. Pagmamabulag ako habang nakikipagpaligsahan sa iyo. Hindi ko akalain si Shen Qingwu ay talagang may tapa.
Ayoko. Shen Qingwu, paano mo akong niloko? Hindi ka mamamatay ng payapa. Esensya ng tatlong bituin sa palibot ng buwan ay gamit puso, hindi mata. Ang pana ay sumusunod sa damdamin, saka ito'y hindi namamali. Imposible ito, paano siya nagkaroon ng ganitong abilidad? Ang galing ng panang gawain ni Miss Shen, saludo ako. Sa digmaan, lahat ay nagbabago. Maliit na kagkakamali ay may malaking epekto. Kalaban ay hindi maghihintay sa ating pana, matutunan magtantiya. Galaw natin mabilis, eksakto, malupit. Tandaan, puspos na pagsasanay nag-alis ng takot sa labanan. Ang astig. Lola, turuan mo AKO. Ano tawag sa ganitong galaw? Tatlong bituin kasama ang buwan. Turuan mo ako, ang ganda. Chinyuan. Oy. Huwag akalain dahil nagmamagaling ka, palalay. Simula bukas, magpakabait ka. Mag-training ka sa kampo, bawal umalis kahit saan. AKO. Shen Qingwu. Iligtas mo AKO mo. Shen Qingwu. Tulungan niyo ako. Shen Qingwu. AKO. Hindi ko na kaya. Hindi mo ginamit ang ibang tao, mukhang hindi ka masama. Kaya pang turuan. Natapos ko na sa wakas. Ang pagbati ko sa iyo, Shen Ginang. Make hailing in PBA KO, Janelle? Para kay Ginong Shen. Inutusan ako ng prinsip na sabihin na may hapunan sa bahay mamaya ng gabi. May mahalagang pag-usapan. Sana dumalo si Binibining Shen at ang prinsep. Inay, Kakapagaling mo lang mula sa sakit. Bakit ka nagpakapagod? matagal ko nang gusto magpahinga, kaso yung dalawang anak ayaw makinig. Buti na lang bumalik ka na. Sa hapunan mamaya, gusto ko lang sabihin sa kanila, ikaw na ang bahala sa kaharian. Namuno ka ng mahusay, bakit mo ibibigay sa akin ang trono? Inay, ang pakikipaglaban ko ay para din sa'yo. Si Yuan at ay kailangan pa rin ng huwag niyong tanggihan, ina. Kung pupunta ako sa digmaan, baka magdulot ng kaguluhan sa korte. Hindi ito makakabuti sa kapakanan ng bayan. Maaari akong pansamantalang mamahala. Naging matatag na sila, ibabalik ko ang kapangyarihan sa kanila. Sige, susunod ako kay Ina. Huwag nang mapukpok, magsipuan na kayo. Oon ka. Ang walang takot na batang prinsap, sunod-sunuran kay GNG, Shen, napaka hindi ka pani-paniwala. Wala BASI ama? Maraming gawin. Kamain Teo. Kaya prinsip, bakit nasa gitna asay Shen Qingwu? Mataas ang ranggo niya, bisita siya ni ama. Anong baysida? Bakit espesyal ang trato? Gusto ba ni Tio na maging prinsesa siya? Ziyun, halika. Tumas ka na, mismo na asay uncle. Oh, Yuan, sino ang mga batang ito? Yung katabi ng kuya ko ay si Lin Wanqing, kapatid ni Lin Wanru. Yung nasa tabi ko ay si Zion, anak ni kuya at dating prinsesa. Dating reyna ng korona. Reyna ng Corona pumanaw sa panganganak kay Zion. Nakatatandang kapatid ay hindi malapit sa kanya. Diyan. Lumapit ka rito. Napakabuting bata.
Yumipo ka rito. Bilang isang ama. Ngunit hindi niya nakikita ang dugong kamag-anak. Ganito kabulag at manhid, paano magiging responsibilidad na isang hari? Nananakit lang ang prinsap sa amin ng kapatid ko. Mas nag-alaga ng kaunti. Bakit kailangan sabihin ang ganitong kasakit na mga salita? Masakit ang hindi nasasabi. Ang laking tao ni Zion dito, wala kayong pakialam, parang bulag pero nakikita ang pagkain sa mesa. Kung hindi kayo bulag pero hindi makita ang laking tao, gusto nyo lang talagang pabayaan si Zion. Kina prinsip. Ako'y palaging nagmamahal kay Zion kahit ngayong nagkulang ako. Hindi ako ang sinabi ni Miss Shen na ganitong malupit na tao kung alam ko lang ganito ang isipin ni Miss Shen. Hindi na sana kami pumunta para hindi nakakaistorbo. Bago magkomento si Miss Shen sa pamilya ng iba, mas mabuting suriin muna ang sarili niyang kakayanan. Anong karapatan? Kagalang-galang na prinsip. Puro ka nalang alala sa iba. Bakit di mo alagaan ang sarili mong anak? Huwag niyo pong sisihin si Atko. Humihingi ng tawad si Wan King. Napakaawa ninyong magkapatid. Hindi nga nakakapagtaka na naloko si King Yu at di na inalala sariling anak niya. Ate, tulungan mo ko. Gusto akong patayin ng babaeng to. Natatakot ako. Miss Shen, kung may sama ng loob ka, ako na lang pakay mo. Si Wan King ay bata pa. Bakit mo siya sinaktan ng ganito? Kapatid and I, Lin Wan, ang bata pa pero ang galing na nadiskarte. Tama na. Si Wan King bata pa, magsisinungaling. Ama. Maganda ate, hindi niya itinulak si Wan King. Kailan mo natutunan magsinungaling? King. Namatay ang prinsesa nang ipanganak ka. Naawa ako dahil wala kang ina, kaya ginabayan kita. Pero paano mo nasabi ang mga salitang kay sakit sa puso? Kuya, bakit mo piniling maniwala sa anak ng iba kesa sa sarili mong anak? Nariyan na ang katotohanan. Ano ang Walang muwang, dahilan ba ako bastusin ng bata? Ikaw na isang ama. Wala ka bang alam tungkol sa ugali na anak mo? Gayon ko lang nakilala si Zion, anong dahilan niya para magsinungaling sa akin? Wan King. Simula nang matuto siyang bumasa, ang guro na ang nagturong magalang sa bawat salita at kilos niya. Si Zion ay nag-aral sa munting paaralan ng mga opisyal. Ang kanyang kalooban ay hindi palagi Tumigil ka. Shin sobra na yan. Shin sobra na yan. Pinayagan mo ang anak ng kamag-anak na mag-aral kasama ang Crown Prince, pero iniwan mo ang sarili mong anak sa paaralan na opisyal at hindi na ganito ba isang AMA? Kuya, sa totoo lang, medyo hindi patas ang ginawa mo. Hindi gaanong masipag si Zion. Hindi kasing talino ni Wan King. Kailangan magsimula sa baba at matuto. Bukod pa rito. Paano ko pinalalaki ang anak ko? Anong kinalaman ng iba? Shin Chinggu. Dahil sa utang na loob ko sa ama ko. Ginagalang kita ng husto. Pero sa nangyari ngayon, ikaw ang may kasalanan. Sa pangalan ng prinsipe, inuutusan humingi ng tawad kay Wanru. Kuya, hindi kailangan magmadali. Hindi yan ay Miss Shanyan. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi na ako magiging Kuya Prinsipa. Ayos lang na magtiis kami ng konti. Huwag mo nang pabayaan ang mga mahalagang bisita. Kinchinggu. Kahit gaano ka katalino sa salita, basta't pinoprotektahan ako ni Kuya Prinsap, wala kang magagawa sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad sa bagay na di ko ginawa. Chin Yu. Pinapayuhan kita na maging matalino. Huwag tanga na hindi alam ang pagkakaiba ng malapit o malayo. Niloloko ka pero hindi mo alam. Ayaw ni Binibining Shen mag-sorry. Wala akong magagawa kundi hikayatin ka. Tao. Narito, Talyahorin SI Binibining Shen. Opo. Lin, prinsipe. Ang laki ng yabang. Tia. Yung masamang babae na yon, gusto akong patayin. Natatakot ako. Tia. Hindi ko rin alam kung paano ko na-offend si MS Shen. Para hindi niya ako magustuhan. Kung sa akin lang siya nagwala, ayos lang sana. Pero binagsak pa niya si Wan King ng ganito. Simula nang mamatay sina ama't ina. Alam ko na hindi na tulad ng deti ang tahanan ng Prime Minister. Ang kapatid ko ay kaunti lang ang nagawa sa gobyerno. Ako at ang kapatid kong babae ay kailangang magtiis para makarhos. Matagal ko na itong nakasanayan. Huwag kang matakot. Tiyak na ipagtatanggol ka ng tiya mo. Sino itong mapangahas na nagtangka magwala sa palasyo? Paano siya nangahas na mang-api sa pamangkin ko? Dali, lumapit dito para magtanggak ng parusa.
Hindi kayo akalain. Si Zen ay may napakamatapang na asawa. Walang galang. Paano mo nagawa iyon sa kanya? Ako ang Rina, kailangan bang pumili ng araw para disiplinahin siya? Nene, nakita ni Zion ang nangyari kanina. Bakit hindi natin tanungin si Zion? Zion, halik ka rito kay Lolo Hari. Magbigay galang kay Lolo Hari. Naway mabuti ang iyong kalusugan, Lolo Hari. Zion, ikaw na. Ano ang nangyari kanina? Zion, magsabi ka ng totoo. Gazitong. Galit ang tatay mo sa sinungaling. Sabihin mo lang, nandito si Lolo Haring. Walang mang-aapi sa'yo. Zion. Sabihin mo lahat ng nakita mo kanina. May suporta ng Emperor Lol. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Si kapatid na One King mismo ang nadapa, walang nagtulak sa kanya. Nagsisinungaling ka. Ang masamang babae ang hindi nagustuhan si At kaya kami ang binibilang. Emperor Lolo, hindi ako nagsisinungaling. Kanina katabi lang kita, si kapatid na One King talaga ang nadapa. Siguro si Zion ang nagkamali ng tingin. Kung si One King mismo ang nadapa, paano siya nasaktan ng ganito? Ang bait mo talagang kapantay, tita. Ayokong makitang nasasaktan ka dahil sa amin. Mukhang gusto ni Zion si Miss Shen. Kahit nagdamdam si Wanfing, ayos lang. Pwede na natin kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan. Kung may alam ka sa tama, lumuhod ka na. At magsori kakewanru. Mabait siya, siguradong papatawarin ka. Kung hihintayin mo pang parusahan kita ng hari, baka ikaw ang mahirapan ngayon. Inay, bakit hindi mo pinaniniwalaan ang sariling apo? Mabait si Zion. Paano siya magsisinungaling? Mauna naman. Baka dahil sa kanya, si Lin One King ang nadapa. Baliw na ba kayo? Hindi kayo kumakampi sa pamilya. Sa halip, kumampi kayo sa ibang tao. Ganyan ba talaga kayo kawalang miwang? Mas mabuti na pa sa akin ngayon. Pinarusahan nila ang mayabang na batang iyon. Bisita. Sandali lang. Kamalong. Papanig ka ba sa kanya? Hindi naman sa may kinikilingan na mas mataas ang kanyang katayuan kaysa sa ating lahat. Lahat ay marangal. Isa siyang batang gago. Gusto kong malaman kung gaano siya kadakila. Siya. Ang ina na matagal nang namatay. Siya ay ang pinakadakilang tao sa lahat. Iniaatas ko mula ngayon, ang dakilang kin ay nasa ilalim tagapamahala. Tumatanda ka na't hindi na naiintindihan. Ito ang tigre talisman na iniwan ng biyenan. Napaka-importante nito. Ibibigay mo sa kanya? Thomas ay tito. Paano mo may pagkakatiwala sa isang simpleng babaeng galing sa nayon? Tumahimik ka, hindi mo sakop usap dito. Halik kayo, kunin siya. Dalhin siya sa ilalim para hindi makasagabal. Sino ang mga has? Tiyo. Huwag kang magpaloko sa babaeng iyon. Ama, huwag magalit kay Wan. Siya ano? Lahat kayo palaging nakikisawsaw sa lahat. Where? Kuya, Naluluko ka na. Ito ang simbolo ng utos pa sa hukbo na iniwan ng biyenan. Kahit importanteng bagay ito, ibibigay mo pa sa kanya. Gatito. Paano mo ipagkakatiwala sa isang hamak na taga nayon? tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita, mga tao. Kunin siya. Dalhin siya palayo para walang istorbo. Sino ang maglakas loob? Tiyo. Huwag kang paloko sa babaeng iyon. Ama, kalma asai Wanru. Anong siya? Kasalanan nyo kaya sila nagiging spoiled. Gusto makialam sa lahat ng bagay. Where? Kuya, Kailanman, hindi ka nagagalit sa mga bata. Ngayon, dahil sa kanya, pinagalitan mo sina Yor at Wanru. Kahit ang pinakamahalagang bagay na iniwan ni nanay ay bibigay mo sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Si nanay ay namatay dahil sa tiger token na yan sa kamay ni Lizao. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Ikaw talaga.
Inay ng aking asawa. Noong panahong iyon, mas pinili mong mamatay kaysa sumunod sa gusto ng masasamang tao, ngunit tingnan mo ngayon. Ang bilis niyang. Nakalimutan ang ginawa mo. Inay, ayoko na ring mabuhay. Balikan mo ako at isama mo na rin ako. Tama na, tama na. Ugali mo sa harap ng mga bata? Tingnan mo, nang mabuti, yan ang iyong biyenan. Akin, nanay. Siya ang nanay mo. Matondaka. Para lokohin ako, kaya mo pang mag-imbento ng ganyang kasinungalingan. Tama na. Nung nagparusa kay nanay, pumatay ako ng masamang hari at traidor. Lahat ng iyon, kitang-kita mo. Kung hindi talaga siya ang nanay ko, paano ko magagawa? Nagtaguyod ako sa bawat pulgada ng lupa. Ibibigay ko sa kanya ito. Kung titignan mabuti ang kanyang hitsura, talagang may pagkakahawig sa biyenan. Pero anong ebidensya ang magpapatunay na ikaw nga ang biyenan? Ang pulseras na ito ay ang pamana na ibinigay ko kay Zen. May isang bahaging ritaso sa loob na napunan ng gintong sinulit. Pero ang pagkakagawa ay napakahusay. Sana hindi mo ito ipagkwenta. Ikaw nga ang biyenan. Biyenan. Napakahirap ng buhay ng manugang ninyo biyenan. Ang manugang ko ay isang prangkat matapang na taong dayami, hindi masama ang ugali. Kapag may sama ng loob, sabihin mo sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Talagang mabait si biyenan sa akin. 3 tiyo na kaibigan ng nanay ko ay nag-aalala sa iyo. Kung malaman nila na ikaw ang tagayaman, tiyak na matutuwa sila. Ako rin matagal nang hindi nakikita ang mga kaibigan. Bakit pa, Lola Herring Lola? Nice na mambabatas na Sinasabi nilang may mga bagong tao sa lungsod kamakailan. Malamang mga natirang tauhan ng dating administrasyon. Sila na naman. Talagang hindi nila binibitawan ang masamang bala. Para makasiguro lang. Pero ngayon, may baha sa Jiangnan at ang pondo ng gobyerno. Napunta sa pag-aayos ng kanal at pagtulong sa kalamidad. Saan pa tayo kukuha ng pondo? Para sa depensa ng lungsod. Sa tingin nila. Gayon ang pinakamagandang oras para muling itayo ang kaharian. Marami kang kilalang mga anak mayaman. Kung maimbitahan mo silang magbigay ng pera, mabuti rin iyon. Bukod pa rito, kailangan mo rin ipaalam sa kuya mo. Isa na rin siyang tagapagmana. Huwag laging nakatutok kay Lin Wanro. Dapat na rin niyang gawin ang ilang mahalagang bagay. Kuya, may pag-usapan tayo. Kumanta ka muna K8. Kamakailan. Yung mga dating opisyal, nagkakagulo na naman. Gusto ni Miss Shen mag-ipon ng pera para sa depensa ng lungsod. Malapit ka sa mga matandang opisyal. Kasapin mo sila. Ako na ang bahala sa anak ng mga kilalang tao sa Kapitolyo. Ete, nasasaktan mo ako. Sino? Kuya Crown Prince. Hintayin niyo ako sa likod na bakura. Gusto naming makita si Kuya Crown Prince. Kuya Crown Prince, huwag kang magalit sa amin. Sige na. Lalabas AKO Sanda. Ihahatid ng alipin ang tanghalian. Alam ko na si Kuya Crown Prince ang pinakagusto kami. Kuya Crown Prince, bumalik ka agad. Wong Sobay. Hinayaan mong si Shen Kingu umakyat sa ulo mo. Kailangan ko hanapin si Auntie. Nakipagkita kay Auntie. Ngayong nandito ka, samahan mo ako at maglaro tayo ng chess.
Bakit parang iba ang pakiramdam ni Aunting gayon? Pumunta si Prince sa East Palace para kausapin si Crown Prince tungkol sa utos ni Shen Qingwu na manggolek. Alam mo ba ito? Walang pakialam ang palasyo sa mga politika. Hayaan mo sila mag-abala kung gusto nila. Paano nanggalang? Ang kit ay nagkagulo sa politik. Pinagtangka ni Ongko Medjing Regent kung magpapatuloy ito. Ang posisyon ng Crown Prince ay magiging delikado. Wanru. Palaging mahal ka nitong palasyo. Sana'y alam mo na sa sarili mo ang dapat gawin, huwag makialam sa hindi mo sakop. Pagod na ako, bumalik ka na. Ano nangyari sa pinsan? Bakit ka nagayak? Kapatid na prinsap, sinasabi ng lahat na ang pagkabalisa ay dala ng pagmamalasakit. Dati ay hindi ko naiintindihan, pero ngayon ay naunawaan ko na. Nililinlang ni Shen Qingwu ang emperador at kinukuha ang kapangyarihan. Ngayon ay tinatrato niya kayo at ang prinsap na parang mga alipin. Kapatid na prinsap, alam mo ba kung gaano kasakit para kay Wanru na makita ito? Kung magpapatuloy ito, baka ang bansa ay hindi na magiging bansa. Nawala na ang halaga ng pagiging prinsip ko ngayon. May solusyon ako. Gayong hindi na nakikinig ang emperador sa sinuman. Ang tanging paraan ay imbitahin ang 3 matandang ministro na kabilang sa mga nagtatag ng kaharian para harapin si Shen Qingwu. Sila'y matanda na at may mga nakamit, kaya't mabigat ang kanilang mga salita. Sige. Ito. Hindi ko maumpisahan ito. Hindi na maglaro. Sa tahimik na pagmamasid ng laro, tunay kang Ginoo. Pamumuno mo'y nakakagulo. Paano pa maglaro? Walang kwenta SHS. Sabihin mo lang na hindi mo kaya kaysa mangdaya. Ganito na siya noon pang bata. Matagal na ang nakalipas ngunit wala pa ring pagunlad. Walang hiya, talagang nakakatuwa. Sige, magsanay ka ng mabuti. Nagbigay galang si Wanru sa 3 haring tagapayo. Ang dalaga na ito ay ang pinsan ko, si Wanru, na dumating upang pag-usapan ang mahalagang bagay. Kung natagpuan mo kami, siguradong hindi ito maliit na bagay. Magaling na haring tagapayo. Nalulong ang emperador sa isang mangkukulam, autoridad ng kaharian at armadong puwersa. Dahil sa usapang tungkol sa kaharian, nagpunta kami kay Prinsap upang humingi ng tulong mula sa haring tagapayo. Si Qinzhen, ang matandang hunghang, ipinaubaya pati ang kapangyarihan ng emperador sa babae. Sapat ba yang ginawa niya? Nakasama kami sa pagbuo ng kaharian para makapaghiganti sa emperador. Kung may sinumang gustong sirain ang kapayapaan ng kaharian, hindi ko ito papayagan. Noong nasaktan ang ating leader, hindi tayo nasa tabi niya para protektahan siya. Kaya't naging sanhi ng habambuhay na panghihinayang. Ngayon kung may gustong masaktan ang mga bagay na kanyang pinangangalagaan, handa kaming ipaglaban ito ng aming buhay. Narito kami ngayon para anyayahan kayong magpunta sa palasyo at hikayatin ang ama na mag-ingat, kung hindi, maaring masanib ang kaharian. Prinsep, Ginoo, si Miss Shen mula sa palasyo ay nagdala ng lihim na utos. Ingnan mo, kapag sinabi mo ang pangalan, darating siya. Kami ay sumusunod lamang sa mga utos ng aming leader. Sino siya para utusan kami? Mangahas pa siyang magpautos sa amin. Tingnan na lang natin. Sabi nga nila, alamin ang kalaban para manalo. Tingnan natin kung ano ang plano ng babaeng iyan. Bakit andyan ang selyo ni Panginoon? Tingnan mo naman ang mga anak na tinuruan mo. Isa'y pabaya at mapaghangad, at ang isa'y malambot ang puso at hindi marunong magbuwisyo. Kahit gayon si Yuan matapos magbago, si Yu naman gayon ang naguguluhan. Sabi ni Ina, ayos, tuturuan ko si iyo ng maayos. Mas madaling sakupin kaharian kaysa pamahalaan ito. May mga royalista na dating kaharian na gustong bumalik sa kapangyarihan. Kung walang mahusay na pinuno sa gobyerno, lahat ng pinaghirapan sa nakaraang mga taon ay mawawala lang.
Tama ang sinasabi ni Ina na itala ko na sa aking isip ang mga inyong salita. Ang monarko, Ngunit yumuko at kumakamo sa harap ng babaeng sumisira sa bansa. Anong imahe ang taglay nito kung kumalat ang balita? bakit andito ang tatlong tiyuhin? Sumingo. Kung hindi tayo makakarating agad, baka kailangan mong isuko ang trono mo ng dragon sa lobo na yon. Mga tiyuhin ko, mali ang pagkakaintindi. Pakinggan ang sasabi. Paninirahan. Ginamit ng demonyong babae ang pangalan. Ginamit Ang ginawa niya ay nagdulot ng kapahamakan sa bansa at may pambansang kahalagahan. Hinihiling sa inyong kamahalan na maglabas ng utos na patayin ang mangkukulam at linisin ang korte. Tio, hindi mo talaga maaring hayaang patuloy na mapang-akit ang lobong ito. Hayaan mong patayin siya ng tatlong marquis na itong gayon para humupa ang kanilang galit. bihirang lumahok sa konseho ang tatlong tiyuhin. Pagkatapos, may mga pagdududa pa rin na paano sila nakapasok sa pinto at nagsimulang magbintang na isa silang mangkukulam na sumira sa bansa. Mukhang ikaw ang nagpapakita ng iyong supernatural na kapangyarihan dito. Amang emperador, pakalmahin ang iyong galit. Iniisip Paano maipagkakatiwala sa iba ang kapalaran ng ating bansa? Sumusumpa kami na hindi kami titigil hanggat hindi namin napapatay ang lobong iyon. Gaya ng inaasahan, may bigat pa rin ang mga matandang hamo. Kung hindi dahil sa tatlong marquis sa hukbo, hindi nasakop ng emperador ang lupain. Dahil pinilit siya ng tatlo, tingnan natin paano niya poprotektahan si Shen Qingung gayon. Hindi ko akalain na darating ang araw na mag-away kami. si General Xiao, isang babaeng may pambihirang talento, ay nabawi ang tatlong lungsod sa hangganan sa ilang araw. Kami kumbinsido at handang maglingkod kay General Xiao bilang Panginoon at sundin ang iyong pamumuno. Halika. Sundan si General Xiao hanggang kamatayan. Ganun din AKO. Maraming salamat sa inyong pagmamalasakit. Unahin ko na ang inuman. Pinuno. Kamuka. Napakakamukha talaga. Para talagang kabataan ni Pinuno. Mukhang gamit niya ang hitsura niya para lokohin ang emperador. Hayaan ninyong alisan ko ng balat ang bruha na ito. Tingnan natin kung anong klaseng halimaw ito. Mga tiyo, puminahon kayo at makinig sa akin. Walang pakundangang pakikialam ni Tio Shen Qingung sa usapin ng korte ay naglalagay sa panganib sa bansa at imperyo. Tigilan na ang pagmamakaawa para sa kanya. Makaginoo ng pamilya ng Marquez, huwag hayaan bumalik ang tigre sa bundok. Kung makukumbinsi ni Shen Qingung ang tiyuhin na ipagkatiwala sa kanya ang Jade Talisman at makagawain sa korte, ano pa ang hindi niya magagawa? Kailangang patayin ang mangkukulam na itong gayon upang maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Kaya ba lahat ng kaguluhang ito ay para patayin ako? Simingo. Kung hindi ka mamamatay, ang bansa at mga tao nito ay mamamatay. Alin ang mas mahalaga? Sigurado akong may kanya-kanyang desisyon ang tatlong Panginoon. Sa totoo lang, hindi kailangan patayin si Shen Qingung. Si GNG, Shen ay talagang galing sa probinsya. Mas mabuting bumalik na lang siya doon at mamuhay ng tahimik, malayo sa kaguluhan ng syudad. Hindi pwede. Kuya Prinsap, nasa kamay ni Shen Qingung ang Jade Token ng hukbo. Pag pinayagan natin siyang umuwi, baka gamitin niya iyon para makabuo ng lihim na kapag dumating ang oras magtipon siya ng sandelo para Tumahimik ka Isa pang salita ng paninira mula. at ipapaputol ko ang dila mo. Ama, nag-alala lang si Wanru para sa inyo. Ikaf. Gusto mo ba akong pumatay? Sobra na. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ipinainom sa'yo ng babaeng yan. Kailangan natin siyang patayin ngayon. Patayin ang babaeng yan. Pinakamainam na i-chop siya at itapon sa tambakan para kainin ng aso, para mapawi na ang galit ko. Nakalimutan niyo ba? Ang UFO ay kayamanan ng ating hukbo. Ang dugo ko ay mabubuhay ang mga simbolo sa UFO. Ang aking pagkakakilanlan, totoo man o hindi, ay madaling malaman. Huwag maniwala sa kanya. Dalian Nayo, patayin ang babaeng ito. Huwag magpalinlang sa kanyang mga panlilinlang. Walang hiya ka. Ang marumi mong dugo, walang karapatan na marumihan ang UFO. Mahal na Panginoon. Dugo ng Panginoon ang makakapaggising sa mga simbolo sa pendant na ito. Bumalik na ang Panginoon. Nagpupugay kaming mga alagad sa inyo, aming Panginoon. Paano possible ito? Paano ito nangyari? Hindi Mori. Hindi ito posibleng mangyari. Kayo naman ay mga matatandang nalilinlang sa simpleng pandaraya. Kaya ang babaeng demonyo ay magdadala ng kapahamakan sa kaharian.
Tumahimik ka, babaeng baliw. Kung muli mong lapastanganin ang aming Panginoon, huwag mo kaming sisihin kung tatataring ka namin at itatali ng patiwarik hanggang sa dumugo ka. Sa tingin ko, kailan ang mga baliw? Si Shen Qingwu ay iniwan sa probinsya bata siya ni Shen Zishan. Alam ng buong kabisera. Paano siya magiging Panginoon ninyo? MGA Tao, Narito, dalhin siya palabas. Tara na. Bilisan mo. Si Wanru, iniisip ang kaharian, kahit nagkamali ng sinabi, hindi siya dapat tratuhin ng ganito. Inay, ano man ang gawin niyo kay Lin Wanru, hindi ako makikialam. Ama, Tumahimik ka. Tumahimik ka. Pag-isipan mo ito. Gaano karaming benepisyo ang nakuha ni Lin Wanyu sa mga taon? Ang titulo ng Princess Consort ay kinamkam niya sa panahong ito. Napapaniwala ka na magkamali at makita ang tama. Paano ka magiging matalinong hari? nawala ang mga magulang ni Wanyu, mulap, kaya kailangan niya ng mas maraming atensyon. Hindi ako naniniwala. Hindi siya tulad ng sinasabi ni Miss Shen. Ang pagguhit ng tigre ay madali, ngunit ang pagguhit ng kanya, makikilala mo ang mukha, ngunit hindi ang puso. Hindi sapat ang mabuting puso. Dapat marunong ding kumilala ng mga tao. Nang nagmando ang Talagang may husay at kaalaman siya. Una, pagkaamo sa lakas, pagkakausat sa puso, ito ang palaging estilo ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan magsalita pa, Miss Shen. Hindi kayo magkasundo ni Wanru. Hindi mo maririnig ang mabuting usapan tungkol sa kanya. Kung hindi ka ang prinsip, si Lin Wanru ay hindi titingin sa'yo nang hindi nadudumihan. Lumaki kami ni Wanru na magkasama. Mas kampante ako sa mga salita niya, kaysa sa sinasabi ng iba. Napakatapat mo naman na mangingibig. Kung hindi kita tutulungan, ako ang lumalabas na walang pakialam. Dahil hindi na mahalaga sa iyo ang titulo ng at sa inyo ni Wanru. Mula sa ngayon, hindi mo na kailangang bumalik sa Eastern Palace. Kung hindi ka ang Crown Prince, si Lin Wanyu mananatiling tapat sa iyo. Handa magbayad ng anumang halaga para sa mga sinabi at ginawa kong gayon. Hindi na kailangan. Hindi ko ipupustahan si Wanyu para dito. Yuer. Ina, kaya mo bang gawin ito? Magpapatuloy ba siyang gamitin ni Lin Wanru? Kapag wala na ang aura ng prinsip, doon niya lang makikita kung talagang mahal siya ni Lin Wanru. Kapag dumating ang panahon, naniniwala ako na makakalaya siya agad. Mukhang minamalit ko si Shen Qingwu. Hindi ko akalain na pati ang tatlong matandang iyon ay kanyang maloko. Mukhang para talunin siya. Kailangan ko itong pag-isipan na mabuti. 8 Ate. Tulong Montag ako. Ano bang nangyayari? Bakit ka nagmamadali na manggula? Alam ng hari na nagbibenta ako ng pwesto. Nais niya akong ipakulong sa selda. Ate, anong gagawin ko? Ayoko mamatay. Siguro ay Shen Qingwu na naman. Sino pang nga ba ang magsusumbong kundi siya? Ete, pakiusap kay Prince. O kay Tia, hindi ka naman nila tinatanggihan. Ate, ikaw lang ang makakapagsalba sa akin. Lin Zhe Yuan. Ete, at iligtas mo ako. Kinukuha ng guwardiya. Mukhang matindi ang ebidensya. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si ito ang tamang pagkakataon. San ka papunta, Wanru? Kuya Prinsipa, sa wakas, dumating ka. Bakit ka umiyak? Kasalanan ay naway asay Shen Qingwu. Napahamak si Wan King, nabagok ang ulo. Gayon, si Zeyuan naman ang nasangkot. Ako ang dahilan kaya nadamay ang kapatid. Wala akong mukhang may harap. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Wanru. Sabi mo kanina na si Zeyuan ay inusig ni Shen Qingwu. Anong nagyari? Gusto ni Shen Qingwu ibintang kay Zeyuan ang pagbebenta ng posisyon. Gusto niya siyang kapasok ka bago ito mangyari. Dinala na siya ng hukbo. Kuya Prinsipa, bagamat hindi maayos ang aking kapatid, Ginit, ikaw at si tita ay nagturo sa kanya. Paano naman? Paano naman niya magagawa ang ganoon kalaking pagkakamali? Kuya Prinsipa, bumalik ka sa palasyo at kausapin si pakawalan si Zeyuan mula sa kulungan. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kahirapan. Hindi niya kayang tiisin. Hindi ko makita ang ama natin ngayon. Hindi ko siya mapangaralan. Anong ibig mong sabihin? Pati ba ikaw, Kuya Prinsipa? Nakit ka na rin ba ng babaeng iyon? At ayaw mo na kaming tulungan? Paano ko kayo iwanan? Gusto ko sanang tumulong pero wala akong magawa. Wala akong magawa. Nagkaroon kami ng alitan ni Shen Qingwu. Inalis niya ako bilang tagapagmana. Pinatalsik niya ako mula sa silangang palasyo. Ngayon, ni hindi ko na makita si ama. Lalong hindi ko siya maipagtanggol.
Anong karapatan niyang alisin ka? Kay Lang Yen. Kahit walang titulong prinsipe. Naniniwala ako kahit sarili ko lang. Makakamit ko rin ang tagumpay. Wong Sobay. Di man lang maprotektahan ang titulong prinsep. Mukhang sa isyu ni kapatid. Kailangan kong magpatulong kay Tia. Gabi na. Magkaiba ang lalaki at bumalik ka na agad. Hindi na kita ihahati. Wanru, AKO. Wala akong ibang mapupuntahan kundi sa palasyo. Pwede ba akong makituloy muna ng ilang araw sa inyo? Hintayin Emma. Lalaki't babae magkasama sa isang bahay. Kung kumalat ito, baka pulaan ako ng ibang tao. Ikaw na lang ang dumiskarte. Hindi ko masyadong napag-isipan. Wanru, pwede mo ba akong pautangin ng kaunting pera para sa tuluyan? Kinuha ni Shen Qingwu lahat ng ari-arian ko. Hindi lang pagkatao ko ang nawala. Pati pera wala na. Mukhang hindi na talaga ako makakabangon. Mahirap nang mag-alaga ng mga kapatid ko mag-isa. Wala na akong sobrang pera para sa iyo. Wanru, hindi ko hinihingi ng maraming pera. Gusto ko magpautang ng kaunti para sa tinutuluyan. Sabi kayo na wala kang sobrang pera. Akala ko noong una na maari kitang pagkatiwalaan, pero ang nangyari pala ay isa kang inutil. Kakaupo lang niya bilang prinsep. Bigla siyang napalitan. Wanru. Tingin. Hindi mo naman siguro naniniwala sa pag-ibig ay sapat na, di ba? Wala na ang karangalan ng prinsep. Wala kang kwent. Alice. Umalis ka na bago pa kita ipatawag. Jiyun. Bakit ka nandito? Asan si Aling Shanang? Bakit wala kang kasama? Si Lolang Lola ang nagdala sa akin dito. Tingnan mo, nandoon siya, hintayin kita. Ito ang ipon ko na buwan ng pera. Itay, kunin mo pa sa pansamantalang tirahan. Noon, kasalanan ng Itay. Hindi nakilala ng mabuti ang mga tao. Nahirapan katuloy ng sobra. Nayon kayo lang nalaman. Kayat wala akong kayat ano. Nandiyan pa rin sa tabi kayo. Huwag kang malungkot, Atay. Palagi akong sasamahan ka, Atay. Mangangako ako kay Lolang Dakila para makabalik ka agad sa palasyo. Sige. Pupunta tayo kay Lolang Dakila at hihingi ng tawad. Lolong Imperatriz, AKY Walang Muwang, Naloko and I Lin Wanru, Nayon kayo nalaman na tama ka. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Parusahan mo ako. Sure, nerente mo ne. Natutwa AKO. Ngunit bilang pinuno, dapat matukoy ang tama at mali. Huwag baliwalain ang publiko dahil sa personal na dahilan. Tandaan ko ang itinuro ng lola ko. Ang gandang bulaklak ay namatay na. Sayon naman. Napagbintangan si Ziwan ni Shen Qingwu at nakulong. Paano maabot ng tita ang mga kamay nito kung may masamang nangyari sa kanya? Paano pa ako haharap sa aking mga magulang sa kabilang buhay? Bakit hindi pa pinalayas ang tao? Sabi ni Binibining Lin, gusto makipagkita sa inyo. Ano man ang sabihin ko, ayaw niyang makinig. Kung ayaw makinig, hayaan siyang lumuhod. Kapag siya'y nagbago ng isip, saka na lamang siya bumalik. Kayong grupo ng mga walang hiyan na umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon. Si Shen Qingwu ang nagtulak sa inyo. Sa tingin mo ba talaga ay wala ng tao sa mansyon ng punong min? Shen Qingwu, munting sinta, nararapat ikaw ang nagdala ng kamatayan sa iyong ina at sinabihan ko tatay mo tratuhin kang parang bato sa palikuran. Hindi ka kontento sa sarili mong buhay, kaya sinusubukan mo akong lokohin. At kayong mga kuting. Pagdating ng tiyahin ko, ipapapatay ko kayong lahat sa kanya.
At kayong mga kuting. Pagdating ng tiyahin ko, ipapapatay ko kayong lahat sa kanya. Ang cute na ito ay pilyo, hindi siya matitinag kahit itulak, gagalaw kapag natamaan. Takot na kayong gayon. Gino. Ginant. Sa wakas, dumating ka. Takot na takot ako. Si Shen Qingwu, ang key, hindi lang ako inaaway kundi pinararatangan pa si Ziyuan sa pagbebenta ng posisyon. Pakiusap, iligtas si Ziyuan o hindi mabubuhay si Wanru. Iniingatan kita, hindi ko akalain na magiging ganito ka. Sa lahat ng taon, Maparina o si Yor. Sobrang daming alaga ang ibinigay namin sa inyong magkapatid. Matagal nang nililinlang ng kapatid mo ang Reyna at ang Hari, buhay o patay. Nasa sa kanya ang kanyang kapalaran. Kasalanan mo lahat. Dahil sa iyo nabulilyaso ang plano ko. Gusto kong mamatay ka sa hirap. GNG, Ganitomo ba pinapairapan si Shen Qingwu? Sino ka? Paano ka nakapa? Ako si Li Heng, kinatawan ng Liao, nandito para makipag-usap kay GNG, Lin tungkol sa isang kasunduan. Tai, bakit kayo nakakak... Nagkamali ang ate mo ng malaki. Ngayon sinabi sa akin ng kaibigan mula trabaho, kamakailan, siya ang namahal. Pinalayas niya ang prinsipe mula sa silangan palasyo. Relasyon ni Shen Qingwu sa atin. Ngayon siya namumuno, prinsip ng ahas saktan. Tatay, ang iyong posisyon. Maaring hindi ligtas. Bakit narito si Ate Wanru? Narinig ko ang usapan ninyo. Lahat ay narinig ko. Kung si Ginoong Shen ay handang patayin si Qin Chao, wala nang mag-alaga kay Shen Qingwu. Hindi kanya magagalaw. Ano? Gusto mong patayin ang emperador? Hindi makatarungan ang emperador, kaya wala akong utang na loob. Ito ay regalong pang-unang kita. Kapag nagtagumpay, makuha mo ang posisyon ng punong ministro ng bansa. Mag-isip ka muna. Gusto mong paano kita matulungan? Taon-taon, pumupunta ang kanyang kamahalan sa General's Mansion para magbigay pugay sa yumaw niyang. Kasama ito sa responsibilidad ng inyong departamento. Kailangan lang ni Mang Sino na palitan ang paputok ng dinamita sa araw ng seremonya. Sige, pumapayag ako. Kumusta ang pagganap ng misyon na ito? Lolo. Ang mapa ng mga depensa ng Qin ay nakuha ko na. Ang ministro ng digmaan at si Lin Wanru ay nasa aking panig na. Noong araw kami ni Xiao Yi ay paihong general. Pero ang mahal na Ay mas pinahalagahan siya, hindi ako. Pinagtatawanan ng mga kasamahan. Kahit isang babae, ay hindi ko malampasan. Patay na si Xiao Yi, at pinatay mo siya gamit ang sarili mong mga kamay. Maghintay ng ilang araw, anak ng babaeng yan. Inatay namin silang muli. Ang iyong pangalan ay maalala sa mga henerasyon. Bakit pa kailangang makipagtalo sa isang patay? Uputol ng mga damo ngunit hindi ang mga uga. Nagbigay buhay ang simoy ng hangin ng tagsibol, kasabay ng pagkamatay ni Xia. Hindi nila binaligtad ang mansyon ng general. Kasalanan ko lahat ng ito, dahil sa para bigyan ng pagkakataon, magkaroon ng bumangon muli. Lolo. Huwag kang mag-alala. Pag napatay na si Qin Zhen na traitor, ikaw na ang magiging, isipin sa lahat ng panahon na, dakilang bayani sa pagbabalik ng kaharian. Maganda ang sinabi, Xiao Yi, pwede kang mamatay sa kamay ko. Ang anak mo rin, pwede mamatay sa kamay ko. Pumupunta ako dito para gunitain, ina. Noong bata, napapanaginipang pinatay ka ng malupit. Sa simula natatakot ako, takot na takot kahit matulog. Ngunit kalaunan, hindi na ako makapanaginip, hindi na rin ako mapakali. Tiyak na ang aking tunay na debosyon ay pumukaw sa langit at lupa, kaya binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Noong una, sinunog ni Li Zhao ang bahay ng general. Sinunog hanggang wala nang natira. Nang umupo sa trono ang hari, nag-utos siyang ayusin ito. Isang bulaklak isa-isa. Orihinal na anyo ng bahay ng general. Araw-araw may mga kasambahay na naglilinis dito.
Kapag gusto ni Mama bumalik, sasamahan kita. Makakapag-usap tayo ng masinsinan. Naalala ko boteng alak sa likod bakuran. Matagal na, siguro. Ang husay ng alak na ito. Mga kaibigan, Inumin sa kabilang buhay. Lizeo. hindi ka namatay. Hindi tapat na tao, taksil sa bansa, pero namumuhay ng walang kahihiyan. Hindi ako mamatay. Sige, isinusugo ka ng walang awang hari. Ikaw ang pagpatay sa aking. Dahil hindi ka namatay, dapat tayong magbayad ng lahat ng utang, bago o luma. Bakit ka nandito kasama nila, Wanru? Dahil ayaw kong makisama sa mga magnanakaw ng bansa na kagaya mo. Wanru. Paano ko haharapin ang aking kapatid sa kabilang buhay? Huwag ka magkunwari. Kung mahal mo kami, bakit mo ako pinabayaan lumuhod ng ilang araw? At hindi mo sinajip ang kapatid ko. Walang hiya. Ikaw na walang utang na loob, nagbenta ng posisyon ng kapatid mo, krimen na mapaparusahan sa awa ng reyna. Pinatawad ko kayong magkapatid. Sa kabila ng lahat, siya ang nagbigay ng lahat. Pinalaki ka bilang isang walang utang na loob. Kabisa ko ang plano ng depensa sa lungsod. Ang mga tao ko ay tahimik na pinatay lahat ng mga bantay. Wala nang makakapagligtas sa inyo ngayon. Ikaw, Ito. Tama. Leona. Pamangkin ng Reyna, ang gandang posisyon. Pwede kong makuha ang city defense plans ng walang hirap. Wanru. Palagi kong pinagtitiwalaan, hindi ko Inisipano. Isa kang patalsik na prinsa, ano ang halaga mo? Kayang ipagkaloob sa akin ang kayamanan at karangyaan, o kaya namang bumangon muli ang pamilya Lin. Tama ang sinabi ni Lin, ang matapat na tao ang tunay na magaling. Sumuko na kayo agad. Mapapahalagahan pa kayo ng inyong mga katawan. Ang yabang mo naman. Naalala mo pa ba kung sino ako? Hindi ko inakala na may mas nakakainis pa na pangalawang mukha sa mundo. Pero ikaw, batang dalaga ka lang, hindi ka kaapat dapat sa mata ng Marquez. Ano, Kabie? Kung mapasok man ako sa mata mo, mas rinding pa ako. Huwag mong sayangin ang oras sa kanila. Patay na lang sila agad. Walon ititira. Sigurado ka bang kaya nilang patayin sila? Sigurado ako, matagal ko ng pinlano ito. Ako PANGA Ange Massabik Kezasayo. Hindi tama. Pakiramdam ko, may mali. Kinyuan. Olasay Chinyuan. Lolo, Nabigo Kami. Paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng hukbo sa loob ng lungsod? Siyempre, dahil si Miss Shin ay may foresight na nakita ang iyong plano. Kaya niya kaming pinaghandaan para maglaro ng isang komedya. Ang tawag dyan ay pasilipin kasabitan. Imposible. Taon ko ng pinlano ang akala ko'y di matutuklasan, pero nasira ng isang batang babae. Hindi ko matangga. Sino ka ba talaga? Tingnan mong mabuti. Ako si Xiao Yi na pinatay mo noon. Liz Hao, galit ka sa akin noon. Bakit hindi mo na ako makilala ngayon? Isa ka lang sa pamilya ng mga Shen na batang babae. Paano ka magiging si Xiaoyi? Matagal ko nang pinatay si Xiaoyi. Sinaksak ko siya, dito mismo, at sinunog ko siya hanggang maging abo. Hahaha, sinunog ko siya hanggang abo. Hahaha. Imposible. Bakit buhay ka pa? Ikaw. Lolo. Xiao. So, ikaw ang Empress Dowager? Paanong ang isang walang kwentang tao mula sa malayo ay naging Empress Dowager? Hindi ako naniniwala. Papating kita.
Lin Wanru. Nakipagsabwatan ka sa kaaway at pinutol na nila ang lahat ng kanilang ruta ng pagtakas. Simula nang bumalik ka, naakit mo ang tiyuhin ko at ang kapatid ko, ang Prinsap Corona. Matagal na akong naubusan ng mga pagpipilian. Shen Zishan, bilisan mo at sindihan ang mga pampasabog. Hindi natin sila pwedeng patayin. Kung hindi, sabay tayong mawawala. Ha? Ito. Paano ito nangyari? Hindi. Bastards, lahat kayo gustong sirain ako. Ang tatay ko ay isang matapat na ministro. Anak ng pamilya Lin, sino magtatangkang galawin ako? Si Shen Zishan ay kawaiwawang kwenta. Akala mo na isang ministro ka ng digmaan, di mo alam na napalitan ang mga eksplosibo. Tiyahin, patawarin mo ako. Tiyahin, tulungan mo ako. Wang Qing. Malit pa si Wan King. Walang ako, hindi siya makakakain at makakatulog. Nagkamali ako. Tulungan mo kayo. Kung hindi. Kung hindi, kahit multo, hindi ko kayo patatawarin. Dalhin siya. Sa ibang araw, makakausap siya kasama ng iba tulad ni Li Heng. Tulungan mo kayo. Kasalanan ko, hindi ko siya naturuan ng maayos. Huwag mag-self-blame. Lahat ay may sariling kapalaran. Maraming taon mo na silang inaalagaan, sapat na iyon. Talagang ibang tao ang nagpapaisip ng mga bagay. Iniisip ni A. Wang na mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa tunay. Inlano niya lahat. Pero sa huli, nawala ang mga bagay na nasa kanya. Nakakaawa at nakakagalit talaga. Gina Wang Shen. Balak niyang pasabugin tayo. Mabuting bata. Magkasama tayo bilang mag-ama, pakiusap mo ako sa emperador, nagkamali lang ako. Meron bang paborito na bagay? Bakit hindi naisip ni Ginoong Shen ang ating relasyon bilang mag-ama? Siya ang nagsasabing hindi maganda ang tungkol sa iyo. Nalito ako. Kung hindi dahil sa kanyang sinasabi na ikaw ay bastos at ignorante, bakit kita kamumuhian? Mahal na anak, tayo Y magkadugo. Paano naman hindi kita tunay na mamahalin? Ama, ikaw talaga. Para mabuhay ka handa kang magpakumbaba. Shen Qingwu, hindi ko hahayaan na mahulog ako sa iyong mga kamay. Para maiwasan ang pag-usbong ng taksil na opisyal at hindi tiyak na alitan. Ngayon, sa harap ng lahat. Papatawan ko ng parusa ang isa para magsilbing babala. Matagal nang hindi natitikman ang ganito. Pagkain ng Ama, kung hindi ka nainis sa amin, araw-araw kaming dumaan. Sige, balewala ang sinabi ko. Sa boses mong iyan, hindi ko kaya. Kailangan mabigay respeto kay Lola. Si Lola Reyna ay matapang at sa hinaharap. Kailangan kitang samahan sa pagsubok. Marami rin akong natutunan mula kay Lola Reina. Your Honor, sa mga karanasang ito, ikaw ay nag-mature na. Paglipas ng araw, bumalik ka na sa silangang palasyo. Ang tungkulin ng pagsubaybay sa hari ay kailangan nang ibalik sa iyo. May kakaibang pananaw ang lola ng hari. Mas bagay na magpatuloy sa pamahalaan. Puro salita pero walang gawa. Mas mabuti pang ikaw na ang magsagawa ng isa kaysa manood ng 10 bagay. Una, kuya, huwag ka na magitabalay. Hinding-hindi ko bibigin si lola ng hari. Si Zion rin ay hindi bibigin si lola ng hari. Sitch, ang ating Zion ang pinakamagaling. Halika, halika, kain tayo, kain na. Paligid ng mga apo. Masaya ang buong pamilya. Ito ang gusto kong buhay.